everyone! So ngayon bumili ako ng fresh milk kay Kuya kasi gagawa ko ngayon ng yogurt. So eto na, nakabili na ako ng gatas. Sa kanya ko bumibili ng gatas. So ayan na nga, dito pa rin tayo sa kitchen ngayon kasi gagawa tayo ng yogurt. Dumaan kasi yung aking suki ng gatas. So the first thing that I will do is I will transfer the milk here because I will cook the milk in this pot to make our yogurt. So the first thing that you should do is to get a strainer. Siyempre, kailangan mo siyang salain kasi yung fresh milk, siyempre fresh siya, hindi mo sasabi baka meron mga small debris or mga konting mga buo-buong dumi. Hindi natin masasabi, di ba? Kahit fresh milk na galing siya sa baka. Pero so far naman, sa paggagawa ko ng fresh milk, hindi naman siya madumi. So, ito yung salaan ko, yung pino yung butas. So, isasalin ko lang siya dito sa pot. Yung binili kong gatas to. So, ayan, naisalin ko na siya dito sa ating pot. So, ganito siya kapuno. Dami. Compared dun sa isa kong binibilan, hindi siya ganito kapuno. So, the next step that we will do on making yogurt is we will just put it on top of fire. Yan, lutuin lang natin siya. Dito. And, isang tip, kasi pag pinapakulo mo yung gatas, siya? Umaawas talaga. Pag kumulo siya ng kulong-kulos, nagbabubble siya pataas, umaawas. Para hindi siya umawas, tuturuan ko kayo ng isang tip, itinuro lang din to sa akin ng aking bilas. So, ito siya. Ito yung tip para hindi umawas yung gatas mo. So, if you have one small ceramic plate, just put it inside the milk. Ayan, ilagay mo lang siya dyan sa loob hanggang sa kumulo yung gatas para hindi siya aawas. Ayan, nakasalang na yung gatas natin. Hintayin nyo lang siyang kumulo and let it uncover ha. Don't cover it kasi nga kukulo siya ng kukulo. So, ayan, medyo kumukulot-kulot na yung ibabaw ng gatas. It means malapit na siyang kumulo. Mamaya maririnig nyo na yung tunog ng platito sa gitna. Ayan, di ba? Nagwawala na yung platito sa ilalim. Yun. Nagwawala na yung platito sa ilalim kasi malapit na siya talagang kumulo. So, kahit kumulo mo siya ng kumulo na pe-prevent nung platito, nung ceramic plate sa gitna ng gatas, yung pag-awas niya. So, yun yung purpose nun. So, diba, kahit kumulo siya ng kumulo, hindi siya talaga aawas. So, pag ganyan kumukulo na, pwede nyo na siyang halo-haloin. Pero wag naman sobrang halo. Yung slight lang. Ayan. Ayun o. Yung plate. Ganyan-ganyan lang yung paghalo natin. So, after few halo, after few stirring of the milk, after 10 to 15 minutes, pwede mo nang i-off yung fire. Time check. So, 10 minutes later, 10 to 15 minutes later, 5 minutes, 5:10, pwede nating i-off yung fire. So, ayan na, patayin na natin. Let's turn off the fire now. Fire off! So, at this moment, let's turn off the fire and let's remove this one. So, I turned off the fire now. What we will do now is to wait for this milk to cool down. Yung tolerable heat lang. Huwag naman sobrang lamig. Huwag din yung sobrang init. Habang hinihintay natin na lumamig yung gatas, i-prepare na natin tong ating tela. We need na makapal na tela para pagpatungan or ilalagay natin sa loob yung yogurt para hindi sumingaw agad yung init. Para makulong siya sa loob. Kasi pag sumingaw agad, lumamig, hindi magpo-form yung yogurt. Ilagay lang natin dito yung makapal na tela. Kuha pa tayo ng isa. So, may isa pa tayong tela na makapal. Ilagay natin dito para fully secure yung ating yogurt mamaya sa lamig. Tapos, i-prepare na rin natin dito yung ating jars. We need these clean jars para paglagay ng ating yogurt. Glass jars. Mas maganda. So, I have here 3 pieces of jars with different sizes.
So, titingnan natin kung kasya na ito dun sa binili ko na yogurt. So, yung isang maliit na jar, pinalitan ko nitong mas malaki kasi parang hindi enough. So, kumuha ko ng mas malaking jar. So, ito siya. Prepare na natin dito. So, ayan, medyo malamig na yung ating gatas. So, atin na siyang ipiprepare. So, the next thing that you will do is, kukuha ka ng isang malukong. Kuha ka ng isang malukong. Lagyan mo siya nung previous yogurt na ginawa mo. About 2 tablespoons. Or let's say 3 tablespoons. Yan. 3 tablespoons. So, ito siya. 3 tablespoons of yogurt. And then, yung niluto mo na gatas na medyo malamig na, imimix mo lang siya dito. Together. So, yan. Mix mo lang siya dyan. Huwag sobrang init kasi baka mamatay yung mga lactobacilli ba yun? So, yan. I-mix-mix mo lang siya yan. Ito yung milk na niluto ko. Then, hinaluan ko na nung yogurt ng previous one. Then, after mo mamix siya, well mix. Ayan. Ihalo mo na siya dito. Ilagay mo na siya dito sa loob. So, ayan. Ilagay mo na siya dito. Ayan. Salu-haluin mo lang. Ayan. Pag nahalo mo na siya, pwede mo na siyang ilagay sa jar na inihanda mo. So, ayan, hindi ko na naman siya na-video kung paano ko siya, Pero anyway, isasalin mo lang siya. Yan, medyo mainit pa yung gatas. So, dalawang jars lang yung nagawa ko sa 50 tele na gatas. So, 2 jars. So, after mong ilagay dyan, balutin mo na siya ng makapal na tela, like so. Para makulong yung init. So, after 3 to 4 hours, pwede mo na siyang ilagay sa ref. Check. Kasi pag medyo mainit yung panahon, mga 2.5 hours lang siya pag mainit yung panahon. Pero pag ganito medyo malamig na, 3 to 4 hours dito sa Adana. So, sa ibang lugar, minsan inaabot ng magdamag. So, ayan, iwanan lang natin siya dito. And balikan natin later. So, our time now is coming to 6. So, 7, 8, 9, 10. 9:30 to 10 p.m. pwede na natin siyang balikan. So, 9:30 na ng gabi. Check na natin yung yogurt kasi 3.5 hours passed already. So, I think the yogurt is ready now. So, ayan. Na-form na. O, diba? Na-form na yung yogurt natin. So, yogurt na siya. Ready na siya. Ilagay sa refrigerator. Yung isa. Ito din siya. Diba? Yogurt na siya. Lagay na natin sa ref. So, bale, 3.5 hours past lang yung nangyari. And buo na yung yogurt natin. Thank you everyone for joining me today and watching my video. So, I hope you enjoy watching on how I make yogurt. Thank you everyone for joining me again today. Please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Bye!